Mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Sira na yung isang mic namin, kaya ito, pagsasaluhan namin ni Chip tong maliit na mic na to. Kasi mahina boses niya ako, malakas ang boses ko eh. Okay mga kapatid, ito, meron kaming transmission dito. Actually, na-feature na natin to doon sa isang vlog nung nakaraan eh. Oh, pero ibang transmission yun. Hindi, ito rin. Ito Feature rin, natin. Kaya lang, yun yung kinakalas pa lang. Oo. Tapos sabi nga natin, kung kung makakakuha na tayo ng ganito, tapos na sana problema. Wala matukuha nito. Hindi pala kasama doon sa rebuilding kit. Hindi kasama, iba Hindi pala. kasama. Iba pala. Ang rebuilding kit niya, plate lang, tsaka yung clutch. Yung clutch lang, yung Oo. plate. Kung pwede mo ba sabihin, ano ba yung mga symptoms ng mga ganitong klaseng... Ayan, yan yung mga medyo matagal yung atras. Tapos pag pumasok, biglang lumalagabog. Lumalagabog. Oo. Kahit sa drive, ganun din, matagal. Oo. Tapos biglang papasok. Biglang papasok. Kasi nag-iipon pa ng pressure dito eh. Hmm. Sumisingaw hanggang sa madadaig sa nung lakas ng pressure. Oo. Hanggang napuno, bigla, tutulak. Pero sa dinami-dami nung in-overhaul nating transmission dito, tulad ng mga crosswind na yan, yung iba mga sa Starex pa nga iba. Bakit ito? Anong kaibahan nito? Ito ang kaibahan nga, ito lang eh, itong plate eh. Yung mga unang labas, Oo. yung isang buong plate na ganito, papalitan mo lang ng o-ring. Ito kasi parang o-ring na rin to eh, no? Kaya yan na o-ring Oo. niya eh. Molded piston. Yung goma, iminold doon sa piston. Oo, pero ang trabaho nito, ito rin. Ito rin. Oo. Kasi yung ibang mga lumang Yung transmission, old mode na, oo. oo. Kakabit mo lang ganun, okay na. Yung plate, hindi mo papalitan. Ito yung sa lumang transmission. Ito. Oo, ipinapasok to doon sa clutch pack. Oo. 'Di ba? Pag binubuo mo na yung clutch pack, pag ina-assemble mo na meron doon sa case niya, ipinapasok to. Ito yung pinaka-seal niya. Seal. Oo. So ito, pagdating dito sa transmission ng Wala, ito na. Ito na. Buo na. Palitan mo itong buo lahat. Lahat ipakita ng kaya pack natin yung yung rebuilding kit. Sige nga, sige O nga, nga. kunat. Si kunat, oh. Paabot nga. Kunat, liga dito. Paabala. Paabala. Si kunat kasi nagbubuo pa ng yung Toyota, transmission ng Toyota. So yung muna, rebuilding kit muna. O yan. Kasi po mga kapatid, ito hiwalay ang rebuilding kit saka yung kanyang molded piston. So yung rebuilding kit ito. So far, ito naman ngayon ang talagang trusted namin na brand, itong Transnation. Kasi ang dami na naming nagawa na transmission. Ito binibili natin. Mapa kung ano-ano mang brand yan, model. Ito yung mga lining niya. Normally, kapag ka nag-overhaul tayo, Chip, pag nag-overhaul tayo ng transmission, ito lang ang binibili namin. Ang ino-order namin sa supplier, ito lang. Kaya pala sabi ko, ba't wala yung mga o-ring. Ito yung o-ring nito sa pump lang to iilan lang yan. Gasket lang to Gasket lang yan, samantalang, tsaka hindi siya bilog, square siya. Square, hindi siya bilog. So ngayon, ngayon, palang o-ring niya, nasa kabilang kahon. hindi, hiwalay talaga. Nakahiwalay. Kasi nung binili namin to, tuwan-tuwa kami nung dumating, at makaka-assemble na. mabubuo na namin itong transmission. Oo. Aba, wala yung molded piston, yung 5 piraso. Oo. Ang mahal-mahal na nang bili namin dito, Oo. wala pa yun. Ngayon, kunat. Abala ulit. Nasaan yung molded piston? Ayan, dito lang yan. Chip, dito muna yan. Oo. Nasaan ngayon yung molded piston? Ito na po. Ito na. Ito. Ayan. Inaabala nyo. Ayan. Ay, yung bago. Ito. Nakahiwalay pala. Ayan. Ito yung bago. Ayan. Okay. So, ito mga kapatid. Ayan, 5. Ito, mga molded piston. Oo, 5. Asawa yan. So, pag ito ay nasira, kasi lahat ito may May o-ring. andyan na yung o-ring niya kasama, nakamold na. Para siyang sapatilya, Oo nga. No? Labas at loob, ito Oo. na yung o-ring niya. Yung pinaka-o-ring niya. Pinaka-o-ring niya, dito na. Ngayon, Chip, hiniram ko yung mo. Hiniram ko yung caliper mo. Caliper. Ito yung caliper ni Chip. Ngayon, pinasinukat ko ngayon itong original. Ang nasukat ko dito, ito. Tsaka ito. Ito pareho niyan. Yung luma, yan. Ito, Chip, susukatin ko to. May difference ang ilan. Hindi ko napansin. 1.5 mm. Aba, malaki rin ha. Kaya nga dulas na siya eh. Oo, dulas. Ito ang nakuha ko ay 70
7.5. Oo. 7.5 ang nakuha ko. Millimeter. Millimeter. Hmm. Ngayon, ayan ito, luwag o, tignan nyo. So, Oo, i-adjust ko yung ating caliper. Wala nang kapit. Ayun. Ang nakuha ko ay 7.65. May So, 5 millimeter ang diferensya. May 1.5 millimeter Ang diferensya. na diferensya. So, iyon, mga kapatid, para lang maano nyo, ito kasi may pinapasukan to piston. Oh, meron din yan. Oh, Kasi ito yan, kailangan dalawa yan, wala rin parehas yan, singaw no? dyan, oh. Ngayon, ito masikip, ito maluwag. Kasi yung goma nito, Ay, sira na. sira na. Tumigas na nga tignan mo ang tigas. Tignan mo yung labi. Oo, matigas na. Tsaka Oo. yung labi niya rito. Oh, kung ayan mapapakita iba mo rin siya, dito, So, meron ipakita siyang- po meron namin sa siyang- inyo. Meron siyang ito. Oo. Ano. Okay. Kaya sumisingaw na Kaya siya. singaw na. Ngayon, Chip, sige, nandito na tayo. Ito, mga hindi siya ordinaryong pyesa. Oo. Anong naging dahilan bakit ito mabilis na yung nasira yung goma? Kasi kung tutusin, napaka ano lang nung parang oil seal lang eh. Yung oil Oo. nga yan. Oil seal lang yung dulo. Pero ito namantay kaagad Pumantay kaagad siya nawala na yung pagka-oil seal niya. Parang nainitan masyado. Oh. Kaya nung lumamig siya, minute ulit, ayan, pumantay na parang naluto. So ibig sabihin hindi pwede talaga nag-overheat itong mga transmission na to kapag merong ganitong pyesa sa loob. Dapat lagi siya malamig. Lagi siyang hindi siya talaga Kasi piktado rin to, nag-overheat makina mo. Overheat din to. overheat din yan. Oo. Hmm. Pero mas maganda to, may sariling cooling system. Oo, lalagyan talaga nung extra. Hindi pwede yung sa radiator lang. Pag gusto mo makasiguro, lagyan mo extra. Kasi yung cooler sa radiator, Maliit lang yun. maliit lang yun. Mm. Pero bakit kaya ganun ang design? Hindi, kasi hindi naman masyadong mainit sa kanila eh. Ayun, yun. Ibig sabihin nito, dinisign to sa Japan. Sa Japan Oo, nagyayelo, oo. hindi masyadong mainit. Inobserbahan din nila Oo. dito, umubra naman. Pero Oo. yung sumusobrang traffic, tapos kulang ka sa langis, o kulang Oo. hindi na kaya ng cooling Oo. system. Tsaka kasi kung kulang sa langis talaga, iinit eh. Tandaan niyo po mga kapatid, yung ATF, yan ang cooling fluid ng transmission. Kung halimbawa, 7 litro yung laman ng ATF mo, naging 5 na lang, o kulang ng 1 litro, naging 6. Masisira yung computation ng Oo. nag-assemble. Saka yung temperature niya. Tataas ang Oo, temperature. tataas temperature kasi kulang sa ATF. Oo, Oo. kasi dun siya nakadesign sa 7, ginawa mo. Oo, naging Kaya 6. kulang. Yung posible din ba yung madumi na yung ATF mo? Oo, Hindi man lang... malaking yun. Pagka madumi, talagang malaki masisira. Dapat ba yan frequent nagche-change oil? Ay, dapat. O kasi pag ganito yung mo. Nag-aano rin ng init yung yung mga dumi pag madumi na. Saka magaspang dito sa sa goma. At saka Chip, yung mismong may-ari nung sasakyan, Oo. siya ang nakakaalam kung paano niya ginagamit yung sasakyan niya. Pag ingatan nyo, napakamamahal ng pyesa niya. Biro mo kung palagi kang traffic, araw-araw traffic, tapos kung magmaneho ka, Barubal. di ba? O kung halimbawa sabihin na natin na talagang gamit na gamit mo, ang tinakbo ng sasakyan mo, 200 kagad. Oo. Pero dapat within yung interval nun, siguro ang mga ilang kilometers dapat nag-change oil to. Hindi ko makalkula kasi ang sa makina 5,000 to 7,000 kilometers, di ba? Kasi wala naman tong combustion, pwede siguro kahit na tumagal ng konti. Oo, basta ang isipin nila, yung transmission nyo, halos yung niya, yung mga piston. Sakto lang yan. Oo, ayan tignan nyo, parang oil seal siya. Oo. Mas mabuti pa po yung oil seal ng makina, stationary. Ano ibig sabihin ng stationary? Nandun lang yun eh. Ito po kasi, yung oil seal na to, gumagalaw. Gumagalaw to eh. Oo gumagalaw. Kaya nga po ito ang tawag molded piston eh. Di ba? Ito gumagalaw. Ang problema, pag gumalaw siya ng gumalaw, Chip, ano mangyayari? Sisira. Masisira. Kaya nga, Kunat, pwede mo ba ipakita sa kanila yung mo dyan, yung oil cooler mo dyan? Diba, may oil cooler ka? Kasi mga kapatid, para lang maingatan nyo. Kasi kung hindi mangyayari itong isasuggest namin sa inyo ni Chip,
mag-overheat ka talaga kasi iba ang klima dito sa Pilipinas. Oo, tsaka hindi naman Oo. laging nasa isip mo yung sasakyan mo. Minsan may iniisip ka rin Oo. iba eh. Nalilibang ka, gamit ka ng gamit. Oo. Tapos ito, Wala- Chip, Wala ka pwede ng na ba to palaki- sa ano? Pwede na ba to sa, pwede na ba yung ganyang kaliit? Hindi malaki na to, okay na to. Malaki na ba yan para Oo. sa transmission? Oo, yung original nga yan, nasa loob lang ng radiator, sa lower radiator eh. Oo. Maliit lang yun, ilang tubo lang bumalik yun, tapos wala na. Wala na. Hmm. Pero, Ito, mas maano to. pero Chip, paano kung may diferensya na? Kaya pa ba nito? Hindi, pag may diferensya, Wala na. may diferensya talaga. Overall wala tayong, na. wala tayong Oh, magagawa. overall na yon. Okay, eto ngayon ang isang tanong ko, mga kapatid. Siyempre, wag naman magagalit yung tatamaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, Bakit? wag magalit. Kasi kung mapapansin nyo po, ito, pinakita na namin sa inyo kung ano yung brand ng pyesa na ginagamit namin. Brand nyo talaga, pati ito, sa online, makakabili kayo. Ipinapakita namin sa inyo. Kasi mga kapatid, pagdating po sa kaso nitong transmission na to, hindi po pwede dito, yung bibili ka ng surplus, ililipat mo yung laman loob. Ay, hindi, kasi gamit na eh. Ika nga, umandar man yun, hindi siguro tatagal ng taon. Mga uulitin mo ulit yun. Oo, kasi nga dahil nga dito, Hindi mo magarantiyahan yun. Ito, magagarantiyahan mo to. bago talaga. Oo, bago talaga. Kaya nga may nabibiling pyesa. Oo, meron eh. Oo. Kaya, kasi mga kapatid, kung walang nabibili ito, yung package na to, pakita mo yung label, ayan o. Ayan po yung buong Molded piece. molded piston. O ito, ayan po. At Automotive Total Sealing Solutions, world class brand. Okay. May nabibili. Meron naman. Ibig sabihin, talagang nasisira. Kaya yung mga transmission nyo, kung yan ay Toyota, 5 modelo pala yun, RAV4, Tsaka Innova, yung mga modelo ngayon. Cross, ganito na rin ibang modelo. Kapag na-experience nyo na yung nagje-jerk, yung biglang iipon muna ng pressure, pinapainit muna, yung mga ganon, ito yun. Kasi nga pag mainit na yung yung fluids, saka lang to medyo nag-expand ng konti. Oo. Kasi pag malamig, wala, nananatili siya doon sa kanyang state na naka-shrink yung goma. 'Di ba? Paano Chip, dito sa atin, dahil nga tayo pag nag-overhaul, palit tayo ng bago. Paano kung halimbawa hindi pinalitan ng bago, pero umandar, paandar naman? Ayun yung tinatawag na mga palusot. Oh, Hindi tatagal yun. hindi tatagal 'yon. Pero maganda yun sa una. Kalimitan yata gumagawa ng gano'n yung mga nagbabay. Buy and sell. No. Oh. Hanggang pagka nabenta na yan, bahala na kayo dyan. Yun, oh. Ano ba dahilan bakit gusto mo na palit tayo palagi ng bago? Ayan. Kasi dito naman ako Hindi yung kasi, pagka hindi mo pilitan at bumalik, back job. okay. Hindi mo na masingil, pero susweldoan mo yung taong gagawa. Lugi naman. Lugi naman tayo. Tapos, naman. mapipilitan ka ngayon bumili ng Oo, kasi Oo. magagalit may-ari. No? Oo, siyempre. Tapos, Oo. gagawin mo yan. Gusto kong kumita ng malaki. Hindi ka nakikita, back job na eh. Baka na maghabol. Kasi mga kapatid, ito po, ibang presyo. Hindi katulad ng mga crosswind, yung mga ginawa natin, mga Pajero. Simple lang yun. Simple lang yun eh. Isang rebuilding kit lang yun. Ito po kasi dalawa eh. Dalawa yung kit niya eh. Dahil wala Sabihin na namin sa inyo, dito pa lang sa dalawa na to, umubos na kami ng 30,000 plus eh. Oo. Dito lang sa dalawa na to, 30 plus na. Di ba? Kasama pa yung uutusan mo kukuha sa supplier. May inutusan ka pa. Tapos, yun nga, kung baback job pa sa'yo dahil siningil mo yung 30 plus o kung magkano, tapos hindi mo pinalitan ng pyesa, oo. pyesa. Sige, ito pwede, palitan mo ng bago to eh. Yung mga lining, Mga lining. mga plates. Tapos, hindi mo pinalitan to, baback job. Back job. Oo. Malaking problema. O ngayon, Chip, bakit yung iba sabi mo nga, paano mo binubuo yung mga layer ng clutch na yun? Paano mo binubuo? O ito, ayan o. Ay, bubuin mo talaga to. Pag-aaralan mo kasi, nga naisampa mo na, naikasa mo na, isa clutch pack niya, maluwag. Kukuha ka ngayon ng makapal, maghahanap ka rin sa repair kit mo na medyo makapal. Mag-a-adjust ka. Oo. Yun yung adjustment niya. Ngayon, kung tukod naman, makakapal naman yung nailagay mo, hanap ko ngayon ng Mas manipis na manipis. plate. Oo. Pero yung
clutch lining niya ito, standard to lagi. Bago palagi. Oo, bago. Oo, bago palagi. Itong plate, minsan may makapal, may manipis. Natural yun eh. Talagang pagbili mo ng repair kit, may makapal, may manipis. Oo. So, Merong hanapin mo yung tama. yung tama. Para kasi kapag manipis, pagka maalog, dadagdagan mo ng makapal. Pag Oo, makapal atras- naman, Kasi pag maluwag, atrasado sa cambio. atrasado sa cambio. Oo. Pagka naman masikip, Ayaw nang kumambyo. ayaw ng kumambyo. Kasi dapat smooth. Oo. Meron akong kakilala. Mm. Kasi manipis na yung clutch. Hindi siya magpapalit. Ang hahanapin niya ngayon, dadayain niya yung makapal na plate. Kaya dyan ang makakapal. Oo. Minsan dodoblin pa eh. Dodoblihin pa. Ang problema, dahil sa luma na nga yung lining, yung clutch, Naputput na. napupudpud, nadudurog. Kasi meron na kaming ginawang ganon. Ang mabigat nun, okay lang yun eh. Oo. Ang mabigat doon, yung nawala na yung gumagawa, hindi mo na makita. Hindi mo na- Ibinla ka na sa cellphone. kasi Hindi mo na makita. binla ka na sa cellphone. Yun nga po mga kapatid. Ito pa po. Ito. Ang isang maganda po doon sa palit laman loob, palit. Dapat kung halimbawa bibili nung gitna talaga Oo. at palit ng laman loob, wag mo na ipalit ng laman loob. Yun ang gawin mo. Yun na yung overhaul mo. Oo, yun yung na binili mong Japan Surplus. Oo. Di ba? Bakit palit laman loob? Ang nangyayari kasi, pag pinalitan yung isang clutch pack lang, Oo. tapos yung luma in-retain, tapos yung ipinalit ang modelo galing pala sa 2000 model na modelo. Oo. Tapos yung pinagpasukan 2010, 10 years yun. Oo. Ang pagitan nun, may wear and tear na yung Gamit na yun. gamit may napupudpud na dun talaga yung clutch pack. Ang nangyayari, nagiging chapsuy. Chapsuy na yan. Oo, hindi na po yun mapapatino. Kaya pag ganun ang history, yung mga ginawa namin, ilang beses na ito na overhaul. Sir, palit laman loob yan. Wala na. Sabi ko, bili na tayo nung gitna. At yung gitna na yon ang aming overhaul. Ito, good as wala na yan. Kasi pag back job nun wala na, baba ka na naman. Baka na naman, Oo, problema na naman. Abala pa sa oo. may-ari. Kaya nga, hindi na natin tinatanggap yung ganun. Pag ipinilit na i-overhaul, hindi na namin tinatanggap yun kasi napakalaking trabaho. Pinagsawaan na ng mekaniko. Oo kaso minsan hindi nababantayan ng may-ari. Oo, merong ganun, mga busy, mga nagtatrabaho din. Yung iaasa na lang sa mekaniko, trusted mechanic tawag doon. Oo, trusted mechanic. Kung hindi mo naman trusted, bantayan mo. Opo, kaya nga po kami, nandyan yung mga kaibigan din natin ng mga shops, no? Si Menard Casabal, si BC14 sa Cavite, saka sa Batangas. Kami naman dito sa Rizal. At yung iba, may mga shop din. Yan si nandiyan sa Bulacan. Kukumustahin ko na kayo, Pop si Pop, saka dito si sa Dakanay. May mga shop yan Kung magkamali yung trabaho, babalik mo sa shop Oo, sa kanila rin. Oo, Sa shop, diba? sa shop. At least may babalikan kayong shop. Paano yung walang shop? Ay, mga outside service. Di ba? Ayoko naman natanggalan sila ng trabaho. Pero kung kakilala mo naman talaga siya, walang problema. Okay lang. Okay lang yun. Kakilala mo, mag-home service sa'yo, okay lang. Dahil talaga, maaari magkaibigan pa kayo. Pero kung medyo... Tinawag mo lang sa tabi-tabi dyan. Medyo stranger sa'yo, malulugi ka. Okay lang sana kung talagang ikaw na bumili ng pyesa. Kaya nga po ito, kaya pinapakita namin sa inyo. Pag ganun ang problema, kayo bumili ng pyesa lahat, tawagin mo na lang yung mekaniko, technician, o sige, gawin mo. Kayo nang gumawa. Kayong gumawa. Pero pag yung palit laman loob, yung sa palit laman loob po ang sinasabi natin hindi natin tinatawaran yung galing nung nag-home service, hindi. So ang inaano natin dito, kaya namin pinakita sa inyo yung pyesa, huwag papayag yung may-ari ng sasakyan na hindi papalitan ng bago. Kasi gamit na yun babalik lang nila yung dati. Oo. Di ba kasi, pag hindi pinalitan ng bago, sigurado. Babalik. Maaring hindi 6 na buwan kasi 6 months ang warranty. Sa automatic transmission po, 6 months ang warranty O lalampas sa 6 na buwan. Paano kung 6 months and 1 day? Wala na. Hindi mo na makukontak yun. Bablock ka na nun. Hindi na. Kaya nga po, ito mga kapatid. Siyempre, awareness lang. At yung mga bago pang design ngayon ng transmission. Mga bagong design ganito na. Magamit ito. So, alagaan nyo po yung inyong transmission. Hanggat maaari, frequently, nag-change oil na kayo. Medyo magastos. Pero mas malaking gastos pag nasira. Oo. Napakalaking gastos at abala pa.
Di po ba? Eh, magkano lang naman ang ATF? Kahit drain and refill na lang kayo, kung alam nyo naman na, Pag halimbawa. alam yung kulang, refill. Oo. Ang problema kasi cheap, walang dipstick yung iba ngayon. Ay, mga bagong labas. Oo, kaya hindi mo makita yung oil. Walang dipstick. So paano gagawin nyo? O go to your trusted shop. Doon mo na lang pa-check. Pwede naman pa-check eh. Mag-ano kayo ng malinis na container, patanggal mo. Pag maganda pa, pabalik mo. Pwede ba yon? Pwede rin, pero mas maganda, palitan mo na. Palitan mo na. At saka po yung filter. Ito yung filter chip eh. Hanggat maaari, Palit na rin yan. nagpapalit ng filter. Kasi ito yung sasagap lahat ng dumi. Mga kapatid. Ayan. Diba? So, itong mga pyesa na to, mga kapatid, ayan. Alin ba yan dyan, chip? Ito. Hindi pa kasi namin kinakalas eh. Ito. Ito, ayan. Ayan. Alin yan? Alin yan? Ito. Ito. Ayan o. Ayan o. Di pa namin nakakalas eh. Ngayon, yung iba nandito pa. Ito. Ano Marami ba to? pa dyan. Ayan. Kasi pag, ayan. Ayun, nasa Ayun loob. Ito. Yan yun. Diba? Ito. Ito. Ito pa, mas maliit. Ayan, mas maliit. Ngayon tanong nila, ang tagal-tagal na dyan yan sa inyo, ba't di mo pa kinakalas? Ayokong kalasin kasi isa, pagka nagkahiwa-hiwalay, may nahulog na wala. Problema. Hindi, tsaka di ba, hindi naman po kami magaling. Hindi, palagi sinasabi nito, hindi kami magaling, pero matyaga. Kung wala pa yung pyesa, ba't mo kakalasin kagad? No. Ngayon, pag dumating yung pyesa, habang kinakalas mo isa-isa, ibalik mo rin yung bagong pyesa na. Oo, bago na. So walang magiging mali, di po ba? Paano kung wala talaga yung pyesa, kinalas mo na, wasak tuloy. Babalik mo na naman yung luma. Pag tumagal yan na masisira din eh. Tsaka hindi mo malalaman, siyempre tayo may edad na. Dapat nawala, hindi ko alam kung saan ko nilagay. Buti sana kung may mga diagrams. Yung sa kasa, may diagrams yan eh. Hindi, kahit may diagram, di ko na nga alam kung saan ko nilagay. Yun nga, nakakalimot eh. Minsan nga, di na ako kakilala eh. Yun mga kapatid. Yun ang style, ayun ang technique. Di ba? Pag nandyan na, kompleto na pyesa mo, tulad nito, kompleto na, bukas titirahin na to ni Kunat. Tsaka mo saka namin pag-iwalay isa-isa pag-iwalay. Habang kinakalas ni Kunat, ito, kasi ang tawag dito clutch pack eh. Isang clutch pack yan. Isang clutch pack to. So si Kunat, kakalasin niya to, dito na muna siya magtatrabaho. Pag nakalas niya na to, bubuin niya na ulit to, tapos na. Hiwalay na ulit na gano'n. Walang nagkapalit-palit, walang nagka-mistake. At siguradong kung ano yun yung kung ano yung tinanggal mo, di ba? So yung mga kapatid, sana nakuha nyo. Kung may tinamaan, sorry. Pero ito po para sa mga owners, no? Para sa mga may-ari ng sasakyan. At yung iba pang mga bagong sasakyan, ganito na po yung design ng kanilang automatic transmission. Ganyan. Gumagamit na sila ng molded piston. Hindi na po katulad ng mga luma, yung mga crosswheel. Dati plate lang, napapalitan mo lang ng o-ring. O-ring, yung mga o-ring, ito nga yun. Ngayon, hindi na. Hindi na ganito ang gamit nila. Ang dami namin doon, nakasabit doon dahil sa mga crosswheel, saka sa mga lumang modelo ganito. Hindi na. Ito na po ang gamit nila. Molded piston na napakamahal. Mga kapatid, ibubuin namin to bukas. At ipapakita namin sa inyo na yung Avanza na to, ayan. Yung gray na yan. Patatakbuhin namin yan. Ito na. Ito yung transmission niya, ayan. So bukas pag nakita nyo tumatakbo na yan, isasama ko na lang update doon sa vlog natin. Ubus na to. Ubus na to. Ando doon na sa kanya. Napakamahal. Naubos ang pera ko sa kaabono dito, mga kapatid. Ayan po yung Avanza, Ayan. Tapos yung mga Starex na nagpasukan kanina, ayan po, ayan. Tapos yung ginagawa ni Kuna, ayan, naisampa mo na yung transmission. Ayan, mga kapatid, ito pong GLI na to, ibebenta daw ng may-ari yan. Pero maayos na transmission. Ay, nako, bago lahat ng rebuilding kit niyan, maayos na. Hindi ko lang alam, Dr. Combe. Kay Dr. Combe po yan eh. Kung ibebenta nyo po, ayan, ina-ads ko na dito sa vlog. Ayan, kontakin nyo na lang po si Dr. Combe. Bagong overhaul po ang transmission nito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Linggon-linggo, wala kaming magawa kundi magtrabaho dahil ang daming backlog itong nakaraan naming bakasyon. Ngayon po, napuno naman ako dito ng
Starex, 5 Starex po ang pumasok dito sa shop ngayong araw na to. Kaya nga sabi ko, baka pwedeng palitan na natin yung pangalan natin ng Autorex. Hindi na po Autorans. Kaya, 1, 2, tapos meron pa po dito 3. Okay. Tapos, ito pa po 4. At yung pan-5 po, ay ito, nakarampa. 5 Starex ang gagawin natin. Yun nga lang, lahat po mabibigat ang sira. Ito, overhaul. Hinila na lang po ito dito. Galing na to sa ibang shop. Isa naman na yun ay pyesa ng clutch. Clutch master. O, kaso walang mabili dito. Ito naman, mga pangilalim. Yung isa doon, ayun, top overhaul yun. Yung nasa loob, yun, top overhaul. Tapos, yun, dami. Ewan ko. Kailangan makakuha na ng magaling na mekaniko na Koreano. Hindi po, biro lang. Okay, mga kapatid, dito papakita ko sa inyo. Meron akong isang customer na napabili siya ng turbo na galing ng China. Ang problema po, talagang mahinang klase. 2 buwan pa lang yung turbo na to, bumigay kagad. Ayan, mga kapatid, tignan yung galaw ng impeller. So, siyempre, pag sira itong impeller, sira rin yung turbo niyan, yung turbine doon sa likod. So, ito yung naririnig niyang ingay. Sobrang ingay talaga. Kapag ka pinaandar mo, naku po, akala mo katok na makina. Pero hindi naman, kasi matinis yung ingay niya, napakaingay. So, ayan po, bagong-bago pa yan, no? Yung turbo na yan na China. Dito po sa Pajero Field Master. Kaya kung ako po tatanungin nyo, mga kapatid, kung may mabibili kayong surplus na turbo, mag-surplus na lang po kayo kasi pag talagang ang binili nyo, yung mga China na ganito, na turbo, ang turbo hindi po ordinaryong pyesa yan eh. Talagang matindi ang trabaho niyan. Sa pangalan pa lang, turbo. Tapos ang mabibili nyo, mahinang klase. Talagang masisira kagad. Ito, 2 buwan, sira kagad. Yung turbo. Matindi po. Kaya kung ako sa inyo, marerecommend ko, kung walang original na mabili, pagdating sa turbo, bili kayo ng Japan Surplus. Puntahan nyo po si Sir Ariel, Genome Auto Supply, diyan sa Blumentritt, Laguna Street. Genome Auto Supply, Ariel Sonorio. Pilitin nyo siya, nabigyan kayo ng magandang turbo, yung Japan Surplus. Kasi siya, kapag ka may problema, pwede nyong isoli. Hindi siya mahirap kausap. So, ayan po, Ariel Sonorio, Genome Auto Supply, diyan po sa Laguna Street, sa Manila. Mga kapatid, pasensya na kayo. Hindi pala Starex yung isa rito. Namalikmata ako. Ayan, malikmata. Ito po pala yung space gear. Ayan, space gear. Ang pagkakaalam ko kasi, sa history nga po nitong sasakyan na to, parang dito ginaya yung yung Starex. Ang predecessor po kasi nung Starex ay yung itong Mitsubishi Delica na 4D56 ang kanyang engine. Ito namang si Starex, yung mga unang modelo noon ay D4BH. Yun yung engine. Pero parehas na 4D56 yun kasi nga dito nga ginaya sa Delica yung mga nauna. Tapos nagkaroon pa ng Hyundai Grace. Same engine din ang ginamit. D4BH or kaya 4D56. Yan, pasensya na po kayo na malikmata ako kanina. Akala ko ito yung Starex. Pero tingnan nyo naman kasi, maliit lang siya. Pero, ang kanyang itsura talaga, ay kamukhang-kamuha talaga. Nitong nagtalikuran nga sila iba nga lang ang nito, iba ang taillight. Magkaiba na sila sa taillight. Yan, pero ito naman yung Delica. Chip, bago tayo matapos, paalam na tayo. Bye-bye! Bye-bye! Di ka narinig sa mic! Bye-bye! Bye-bye!